for the first time on the big screen for Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo. Excited at the same time, sobrang kami kinakabahan. Kasi ito yung first team up namin sa big screen. So, sana maraming taong manood and marami kaming taong mapasaya. Kim shares her character in the movie. Sandy kasi yung character ko doon, grabe siya magmahal. Sobra-sobra pa sa sarili niya. Yung parang hindi niya alam yung worth niya. And I'm sure maraming makaka-relate na girl sa akin na ganun yung feeling, na sobra ka magmahal, pero you're not receiving it back. Nandun din yung kung paano mag-move on. Nandun din yung makikilala ka ng newfound love. Kim shares that she had hard time doing a couple of scenes in the film, especially since the recent death of her mother. Hindi ko sabihin nadalian ako, pero mahirap siya. Hindi siya parang, kailangan kong magpatawa, kailangan kong ngumiti. Ilang beses namin inulit-ulit na mag-take para kunan yung sobrang ligalig na eksena, sobrang masaya. Pero masaya ako kasi nandun yung respeto sa set, and parang lagi ka nilang tatanungin, kaya mo ba? Wala, trabaho. Sandali lang naman yun. Mag-take ka lang ng mga 5 minuto. Pagkatapos niyan, balik ka na ulit sa kung na ako si normal na Kim, ganyan. So, hindi ko i-duel kasi madadama yung pelikula. Throughout all of Kim's ordeals, Sia never left her side. Actually, marami kami. Hindi lang naman ako. Yun nga pala ito sinasabi ko, Kim. Ang dami-daming nagmamahal sa kanya. I think, Kim, hundreds of people, marami nagmamahal. Ay, naramdaman niya yun. So, yun pa lang, malaking tulong. As for the never-ending question about the real status of their relationship, Kim says, pwede kayo mag-isip pwedeng kami na or what. Kasi kami din we don't want to rush things. Kasi yun nga, sabi ko, ang dami nang nangyari. Yung gusto ko, isa-isahin yung mga bagay. Yun, nagpapasalamat ako kay Sia na, yun nga, yung willingness niya. From a romantic comedy, we move